what's the most common misconception para sa'yo about living overseas? In reality, lahat naman siguro ganun yung misconception ng iba, eh, no? So, ang misconception from Philippines, which akala ko rin naman dati no nandun ako, na obviously malaki yung pera dito, 'di ba? Right. Malaki yung sahod, malaki yung worth ng trabaho natin. Kamusta kabayan? Welcome to the Pinoy Expat. Dito sa Pinoy Expat, pag-uusapan natin ang iba't ibang aspeto ng buhay ng Pilipino sa ibang bansa. Ngayong araw, kasama natin si Bjorn, isang nurse dito sa Australia who has been here for more than 12 years. Samahan niyo ako at pakinggan natin ang kanyang kwento. Bro, kumusta? Kumusta ang Ayos araw lang, ayos natin? lang. Thank you. Ayos lang. Thank you for being here, by the way. Thank you for being a guest or guesting here sa Pinoy Expat. My pleasure. So tell us about yourself. Your name, age, yung background mo sa Pilipinas, anong trabaho mo dito? So, Bjorn Santos. I'm 42 years old. Di halata. Parang Thank you. 27 lang. Thank you. So, 42 years old. I'm originally from QC sa Philippines. Ang background ko doon, I was a musician. I played for like heavier bands dun sa Arcadia. Tapos, I played session for Slapshot. Tapos, yun nung mga kabataang days ko, yun dun lang umikot yung buhay ko. Oh, rakistang-rakista ka pala talaga. Nag-drop out ako ng high school dahil sa music, dahil yun yung lagi kong ginagawa, tapos absent ako lagi dahil nga gabi lagi yung 'di ba, yung shows. Tapos yun, nag-college din ako doon pero hindi ako nakatapos ng nursing. Dito lang ako nakatapos. So, drop out ka ng high school, hindi ka nakatapos ng nursing sa Pilipinas. How did you get here? Yung dad ko. So, bali yung dad ko, citizen na siya rito, matagal na. Tapos, medyo ano bang word doon? Medyo odd nga yung story kasi unang-una, student visa ako. Student visa ako, kinuha niya ako dito, Melbourne yun originally. And then, at that time, medyo hindi pa mahigpit. Tapos, nakakita kami ng parang law na pwede pala na under 24. Kasi, at that time, 22 ako nung nagpunta dito, 23. Tapos, in-apply namin as dependent child at 23. Lumabas after 8 months, lumabas yung visa. So, I was under 24. So, yun, okay na nakuha ko. At 23, naging dependent ka pa? Na dependent child. Dependent child? Pero ngayon, wala na yan, di ba? Parang 18 years old na ata. 18 years old. At that time, 24, kailangan ma-lodge mo yung visa mo. Yung application mo before 24. Right. Okay. Tapos after nung nakuha ko na yung yun nga, after ko nakuha yung aking visa, umuwi kagad ako ng Siyempre bata ako noon, stupid and everything. Tapos gusto kong i-fulfill na maging musician ako and everything. Tapos iniaya ako ng Slapshot to play with them. So I went there to play for 2 years. Tapos yun lang yung ginagawa ko. So 2 years na sa banda? 2 years sa banda and call center at the same time. Right. Okay. So 23 ka nung nakakuha ng visa and you're 40, you're 42 now. So ilang taon na 'yon? Tagal na rin 11, 12 years? I think more than that. Nakakuha ko ng visa kasi nagpabalik-balik na ako because of the band. Tapos pumunta ako dito dahil hindi naman pwede magtagal doon. All that stuff, So that was 21 years ago. Yeah, something like that. Kasi 21 ka no, 23 ka noon, 42 ka ngayon. Or hindi. So nag-grant yung visa ko like 25 na ako pero na-lodge ko siya before 24. Okay. So anyway, mahina ako sa math eh. So basta 'yon, kasi ang tagal na rin. More than 2 decades. Okay. Ang tagal na rin. So how did you get into nursing? Okay. So remember nung sinasabi ko sa iyo na pabalik-balik ako, at that time nung nasa Melbourne ako, bago ko nung student visa ako, nag-nursing na ako noon, which is for 1 year. Hindi ko masyadong, napasa ko naman, pero like, I think wala pa sa puso ko noon at that time. So like, ginawa ko lang yun para, magkaroon ng points and everything. Like, tas nung nakuha ko na yung visa ko, parang, sige na. So, nung nag-decide na ako, like, nung bumalik na ako dito, nag-Sydney na ako noon eh. Kasi, for some reason, dito ako dinala ng universe sa Sydney. For some reason, dinala ako dito ng universe. Tapos, nagtrabaho ako sa telecommunications, which is Nokia and Telstra. Tapos at that time, na-realize ko, ang daming redundancy. Right. Ang daming tanggalan and everything. So sabi ko, I need to have a stable job. If I wanna keep up with my music, sabi ko gano'n. If I wanna tour, yung gano'n, sabi ko gano'n. Kasi gusto ko pa rin magbanda rito nung dumating ako eh. If I wanna tour, di ko,
I want to have a good job na pwedeng adjustable, na Mm. pwedeng at least na, secured ako and everything. Yep. And then at least, syempre nursing, may experience na rin ako kahit papano, medyo knowledgeable na rin ako. Mm. And then, nag-college ulit ako. So, pinagpatuloy mo yung 1 year Yung nursing 1 year na nursing, naputol. naputol. So, 2 years, kinuha ko siya. So, parang felt alive, like, 30. Yeah. May What, pera na ako! 34 na yata ako noon. 34 Wow. na yata ako noon. Nag-start Okay. ako ng nursing. But I felt more alive kasi parang bata ulit ako, college. Yes. Sa ACU ko kinuha. Hindi ko nga alam kung paano ako nakatapos. Hindi, joke lang. No. Chinaga ako rin kahit papaano. Kasi once I focus on one thing, talagang pag ginusto ko siya, gagawin ko talaga siya. Right. Like 100%, all or nothing. So ginawa ko yun, Sunday morning, pupunta ako ng library para patapusin yung mga thesis and mga research. Yun, so assessment. So, tas YouTube para mag-learn ng mga kung ano-ano. Yeah. And yun, tapos may mga kaklase ako na dinikitan ko sila para syempre magkaroon kami ng tawag dito yung mga group studies para medyo maka-catch up din ako dun sa mga studies. So, talagang sineryoso mo yung study Oo, mo man. kahit na sabihin natin it was just a means to an end. Oo naman. Hindi. Tsaka gusto ko na rin at that Okay. time kasi nag-decide ako noon hindi dahil sa sinabi ng iba eh. Alright. Nag-decide ako kasi gusto ko. Mhm. Kasi pag yun, kasi ito yung magandang lesson learned eh. Mas maganda pagka ginusto mo talaga yung isang bagay, hindi yung galing sa iba na yung outer source. Mhm. Pagka ginusto mo talaga yun, gagawin mo and matatapos mo yun. Which Yep. is yun yung nangyari sa akin. Walang ibang nag-udyok sa akin. Nag-ano lang ako na, I need to do this because obviously, makakatulong ka rin sa ibang tao eh, dahil nurse ka eh. Mhm. Dahil may experience na rin ako eh. Siyempre, parang naging ano ko na rin yun eh. Kumbaga, na-expose na rin ako dun sa ganun environment nung first year ko eh. And second, obviously, stable siya eh. Yep. Stable siya, may natutulungan ka, and, flexible siya. Right. So, hindi ko masyadong inisip yung pera. Hindi ko masyadong inisip So, yung at that pera. time, na nagagawa mo yung gusto mo and then you had that passion already to help other people and then binigay yun ng nursing, pagiging nurse. Tapos at that time, nung nag-aaral ako, may banda pa rin ako dito sa Australia. And nagtutour pa rin ako. Nag-tour kami sa Philippines, tumugtog kami Indonesia, and kung saan-saang city dito sa Australia. Right. At that time na nag-aaral ako. So talagang nandun yung musika. Yeah, I remember that. So, Wow. Yun ang ano ko talaga dati. A bit of a, tawag dyan, roller coaster ride. Yeah. So, parang naging adventure nga eh. Exciting, at the same time, stressful, pero, good memories. Good memories, Good that's true. memories. Okay. Can you still remember how it felt back then nung dinala ka dito ng dad mo? Ano yung feeling mo? You were 22, 23 back then. Yeah. Sinabi niya sa'yo, pupunta ka ng Australia. Anong na-feel mo na? Well, exciting, syempre. Kasi napapanood ko lang sa TV. Hindi pa ako nakakapunta talaga ng ibang bansa eh. So, more appreciative ka. Like, wow, ibang bansa. So, pag landing ko dito, yung sa airplane, parang hindi yata ako nakatulog nun eh. Kasi parang, wow, aalis na ako. It felt na parang surreal eh. Yep. Tama ba yung ano? Yes. Yung surreal, parang nangyari ba talaga sa akin to? Tapos, di ba, lumanding ako doon. Actually, nakakatawa nga eh. Kasi pag landing ko dito, sa Melbourne pa yun, may isang bahay doon. Wow, parang ang ganda ng, hindi naman, normal na bahay lang. Oo. Nagpa-picture ako sa kanila kasi nasa ibang, parang yung ganun lang, okay. nasa ibang bansa na ako. Oo. Picture nyo nga ako. Oo. Digital camera pa yung gamit nila na nalapan phone. Wala pang cellphone. Wala pang, yun yung parang Oo. feeling. Alam, sobrang excited mo kahit saan magpapapicture, Oo. kahit sa puno. Oo. Lahat, mga bagong nakita mo, picture ng Kasi lahat. wala doon sa Philippines eh. That's true. Okay. So, kung ano yung wala, yun yung parang, nakita ko. Excited. Hindi ka ba naka-feel na parang medyo friction sa dad mo na sabi niya sa'yo, syempre, he's going to uproot you from your environment sa Pilipinas, tapos biglang sabi niya sa'yo, pupunta ka ng Australia, hindi ka ba like, ayoko dad, ayoko sumama, dito lang ako. Wala bang ganun? Ay, hindi. Kasi once na kuha ko yung chance, talagang ko na siya, ginrab ko na siya. Kasi it's a new thing for me eh. Right. And plus, syempre, alam kong Western country to. At that time, sobrang ako sa music noon and everything. Sobrang parang into music ako. So, alam ko na pagdating ko rito, makikita ko yung mga bands na hindi ko nakikita sa Philippines. Makakapanood ako. Yep. And makakasalamuha ko yung mga Western mindset na alam natin na dun nang galing yung mga roots ng mga bands na favorite ko. Yep. Okay. Either Australian or American. Okay. And that makes sense. No? That makes Kasi, sense, di ba? Yes, that's true. So you are a nurse here, and anong area mo sa pagiging nurse? Nasang sector ka ba ng healthcare? Sa aged care. Aged care ako. Meron akong trabaho back then as AIN, yung boss ko sa solutions.
inabsorb na niya ako when I graduated. So, aged care. Agency aged care. Right. So, Okay. Agency aged care, hindi sa aged care facility talaga na dun ka lang laging ay, pumupunta. hindi. Anong pinagkaiba nung pag nasa agency ka at saka yung nasa isang sort of permanent na facility ka? May pros and cons. So, pros muna tayo. Siyempre, para sa akin, exciting. Hindi ka at one place in like 10 years Right. or 5 years, di ba? Once you're in that, na parang hindi ka feeling stuck. So, iba-ibang facility, you meet a lot of people as well. Meet a lot of, maraming kwento dun sa mga clients, dun sa mga patients and everything. So, yun ang isang pro. Tsaka, obviously, mas malaki yung sweldo. Mas malaki yung sweldo. Tsaka, isa-send ka nila kung saan-saan. Marami ka matututunan. A lot of learning. Yep. Yung cons is, yun nga, medyo syempre, bago lagi yung place. Bago lagi yung place na pupuntahan mo. So, medyo kailangan aralin mo talaga siya kung baka mamaya magkamali ka dahil may magkaiba ng pangalan or hindi mo masyadong kilala yung tao. So, it takes time para magamay mo kagad yun. Right. Luckily, hindi luckily, pero dahil mahaba na yung experience ko as an aged care agency, so medyo nagagamay ko na. Minsan, dinadala nila ako sa place na I've been there like 8 months ago, pero kabisado ko pa rin. Right. You Okay. know? So, minsan, sinasabi nga namin na minsan wala namang difference. Ang difference lang is yung mga tao na nandun, tsaka yung staff na nandun, and management. Yep. Pero yung process and yung mga gagawin mo as a registered nurse is yun pa rin. Yung mga interventions, the same. Halos. Practically the same. Nag-iiba lang yung lugar. O, nag-iiba lang yung lugar. Unless meron talagang such a facility na iba yung ano nila, yung procedure nila during a certain policy or policy nila during certain procedure. Something like that. What do you like the most about your job na as a nurse sa aged care? Siguro sa tagal ko, na-realize ko the value of life Right. and living itself. Mhm. Kasi you're gonna see them there na, at the end of the day or at the end of our, end of our life, kailangan i-accept mo na kahit papaano is mapupunta ka dun eh. Yep. You know? Mm. So, hindi ko makakalimutan yung tinanong sa akin ng isang client namin na, hey, i-discharge na nila ako. Mhm. Should I go home or should I stay here? So, tinanong ko siya. Sabi ko sa kanya, I got back to him, sabi ko, sige, sa bahay mo, meron ka bang kasama? Wala. Right. Tapos, nakakalabas ka ba lagi sa bahay mo due to your condition? Hindi masyado sabi kong ganun. So, which do you prefer? Pumupunta ba din yung yung kamag-anak ko? Hindi ko na sila nakikita. So, which do you prefer? Here, paglabas mo dyan sa dining room, may mga kasalamuha kang, mga resident din dito, may bingo kayo, may activities, or doon ka sa bahay na hindi mo alam kung meron kang ilo-look forward to on a day-to-day basis. Yep. So, napaisip din siya, yeah man, maybe dito na lang muna ako. So, did that client choose to stay talaga? I choose to stay kasi nandun ako for a block Right. So, he choose to stay. Yung aged care na ano bang tawag dyan, culture sa atin is very different Very different. from here. Yeah. What can you say about this? Dito kasi, nakikita ko na, obviously, supportado sila ng government nila. Supportado ng government. Yep. Yung mga matatanda sa atin, may pros and cons din Kasi nga, dahil nuclear family tayo. Yep. Marami tayong kamag-anak, marami maglo-look after you. Yep. Yung iba naman doon, hindi masyadong busy. So, ganun yung culture natin and yung values natin. Yep. Whereas dito, syempre, in reality, busy yung mga ibang tao dahil ang daming ang kailangan gawin. Hindi ka pwedeng makapagbayad to someone na makipag-grocery ka. Parang gano'n. Or meron man, mahal. Yep. So, yun ang pros and cons dito. Pag nandito ka, if talagang hindi mo na kayang mabuhay ng, mag-isa sa bahay mo, which is risk ka na sa environment mo or sa sarili mo, syempre, I think you have to accept the fact na kailangan mo na ng tulong or ng support, which is Right. Sa Philippines naman is, yun nga, syempre, aged care doon, medyo, hindi pa naman ako nakikita ko lang sila talaga sa video, yung aged care doon. And ang tawag natin doon is home for the aged. Home for the aged. Home for the aged. Home for the aged, Yes. as far as I remember. At saka sa Pilipinas kasi, you have that extended family culture, like you said, na culture, values. andyan yung apo mo, nandyan yung Mm. pamangkin mo, ang daming mag-look after sa'yo kahit na nasa bahay ka lang.
compared mo dito na parang medyo malungkot. Oo nga. Although naman, nakikita ko yung mga ibang kababayan natin doon sa aged care, tinadalaw lagi sila ng mga families Right. nila if Okay. nasa isang state sila. Mm-mm. So, dinadalaw lagi sila, tumatawag. As I've said, depende talaga dun sa values or core ng family and dun sa dynamics ng family. Right. Talagang stick to each other sila. Then, makikita mo na lagi silang dumadala dun, chine-check out nila yung family nila. Okay. Sa mga Filipino, na-experience ko yun. But do you see this in other cultures, in other like nationalities, or do you mostly see this sa mga Filipinos? I think dahil nga hindi naman ganun karami ang Filipino na nasa aged care dito eh. Diba? Right. Hindi naman talaga ganun kadami. So, nakikita ko rin naman yon na may mga family rin talagang dumadalaw sa like yung sa mga Australians. Mm-mm. Hindi ko masasabi yung numbers. Yep. Dahil nga marami na akong pinuntahan. Normally talagang sa mga Greek, marami sila, sa Right. Italian, Oo. ganun. Ano nila. Oo, kasi ang Italians, they're really extended family. Extended ang family. hilig nila sa mga ganyan din Tas talaga. marami sila. marami silang anak. Mm-mm. Yep. Dito naman siguro, kung marami ring anak yung mga Australians, minsan tatawagan ko, pumupunta rin sila, pero yung iba na sa ibang bansa. Right. Sa ibang ganun. Pero although, siguro as I've said, nasa dynamic ng family. Kung, Yep. di ba, kung talagang, minsan, may mga ibang family na malalayo sila to each other talaga in terms of, hindi lang physically but emotionally. Mm-mm. Mm-mm. So, which is sometimes nangyayari. Just gotta accept the fact na ganun talaga. And Yep. as a nurse, duty mo na talagang ipaalam sa kanila kung ano yung nangyayari. Sumagot man ng phone o hindi. You just have Yep. to leave a message. This is what's happening to your mom Yep. or to your dad. That's really sad. Parang ang bigat, ang hirap ng mabigat. trabaho. Pero as I've said, acceptance Yep. is the key. Lalo na pag matagal ka na nagtatrabaho sa ganong klaseng job. Mm-mm. Sa mga araw na wala kang roster sa agency mo, meron ka bang mga side hustles na ginagawa? Yeah. Nagtuturo ako online ng calisthenics, which is bodyweight workout fitness. Minsan here, tas online, nagtuturo ako. Right. So, meron akong small company, online company called Los Santos Workout. Mm-hmm. Nagpapa-event din ako minsan. Tapos, yun nga, side hustle. And I think hindi lang side hustle ang tawag ko doon, talagang passion ko na talaga yun eh. Right. Secondary yung money after doon eh. Kasi nga, gusto ko yung ginagawa ko eh. Gusto ko na nag-training ako ng ganito. May malaking community kami ng calisthenics group. Yun yung side hustle ko. And currently, tinuturuan ko si Miggy Chavez ng Chico Sai. Mm-hmm. Yung sa Philippines, yung banda doon. Yep. So, natutuwa rin ako kasi maganda na yung progress niya ngayon. Okay. Isa sa side hustle ko. And nakakatulong ako dahil alam ko yung lifestyle ng musicians as well. So, nakaka-relate ka in a way. Nakaka-relate ako. Nakaka-relate din sila sa akin at the same time kasi galing na ako doon. And how can we avail this? Should we want to join this online lecture ba o ano ba? How can we join? Yeah, meron nga sa Instagram Los Santos Workout and sa Facebook Los Santos Workout din. May mga instructional videos din ako na in-upload doon currently. And nagpapa-event din ako ng mga calisthenics and bodyweight and nagsa-sponsor kasi lalo na sa Philippines alam kong marami doon na mga bata na gumagawa nun. So, ni-sponsoran ko yung ibang mga events nila ron. Nasa Facebook and Instagram. Right. So, hanapin na lang nila Los Santos Workout. Los Santos Okay. Workout. Guys, Los Santos Or Workout. sa Bondi Beach, nandun ako lagi every weekend. Especially Sundays. Okay. And that's really good kasi you have something else to look forward to kung wala kang trabaho and Yeah. it's still something that you really want to do. Yeah. Actually, kahit may trabaho ako, yun Ganun. ko lang. Pag break ko, like, Bob, mama, like after this, I'm gonna go to Meadowbanks para makipag training session dun sa iba kong kakilalang nag-calisthenics. So Okay. every day, I think yun ang the best learning curve ko dito sa Australia and obviously, my whole life na get something na ilo-look forward mo siya kahit sabi mo may trabaho ka and then hindi naman yung pagka-uwi mo ng bahay is like wala ka na masyadong iniisip or look forward mo is on a weekly basis. Okay. Para sa akin, every day I have something to look forward to. Even small things. Yep. Okay. Like this. Like this one. What about your music? Anong nangyari sa musika mo? Do you still play now? Do you still play for a band? Yeah, every now and then. Pero ang priority ko is yung health and fitness at the moment.
But I still play in a band. After nung 2 bands na Australian bands ko with my past, like few years ago. Mhm. Ito, nagpe-play ako dun sa Supremo AU. Tumugtog kami currently dun sa Itchy Worms. Yep, nandun ako. Napanood Ando ko nga yun. ako eh. Oo. So thank you Oo sa naman, support. support. Yun. So I think may mga shows kami na gagawin this year, pero yung mga ibang shows nila, like the next 2 weeks may show sila. Last Saturday may show sila. Di ako Mhm. nakatugtog doon kasi nga I'm preparing for my competition and event this coming Sunday sa Melbourne eh. Right. Calisthenics event din. So, yun. So, kung makikita mo, prioritize ko siya. Mhm. Pero secondary yung music. Kasi nga, I felt, na-resurrected. Na-resurrect ako nung health and fitness eh. So you now have a new purpose, parang ganon. Yeah. Always have a new a purpose in life. I think yun ang sekreto ng lalo na pag nandito ka sa ibang bansa. That's true. May purpose ka lagi. So Sunday, Melbourne, ibig sabihin, something new to look forward to. Something new to look forward to. Tapos may competition na naman sa October. Tapos may gig kami sa I think hopefully makatugtog kami dun sa mga previous shows na malalaking gaganapin, OPM shows from Philippines. So yun ang lagi ako may nilook forward. Yep. Small or big things. Yep. Doesn't matter. Malungkot daw dito sa Australia. Do you agree? What do you have to say about this? In reality, sa una kong dating dito, yes. Pero dahil bago pa ako eh. Mhm. Malungkot talaga. Kasi unang-una, tinanggal ka dun sa pack mo na nakasanayan mo sa original habitat mo eh. Yep. Kahit sabihin mong, like, nandito lahat ng gusto mo, lahat ng, lahat ng lugar na magaganda, is malungkot. Kasi nga, tinanggal ka dun sa community mo which you belong to before. Yep. Sa years and years na pagpunta mo dito. However, pag natagpuan mo na, or kumbaga, natuto ka na maka-appreciate ng things na wala sa Philippines na makukuha mo dito, Mhm. and na-appreciate mo siya, it can be a different story. Dahil ako, masayang-masaya na ako ngayon dito sa Australia. Right. Like, I go to Bondi ng Sunday, feeling ko, dito na ako mag-retire. Kasi this is like paradise for me. So hindi na siya malungkot para sa akin. Kasi natagpuan ko na yung purpose ko dito eh. Mhm. Nagtuturo ako, may community ako. Although wala akong masyadong family. Pero dun umiikot yung mundo ko. Yep. Yun yung happiness ko. Yun na yung naging family mo. Yung community ng calisthenics, yung pagpunta namin sa, like, tignan mo naman tong lugar na kung nasan tayo ngayon, Yes. di ba? Oo. Who would not love this place? Libre pa. Libre pa. Yes. Diba? Tsaka yun nga, napapanood ko yung mga bands na gusto ko. Tapos, walang masyadong pikon sa mosh pit. Hindi masakit. Pag nasa concert, Nasigo diba? ka na, bro. Nasigo, napikon ka doon, kahit all out, diba? Hindi to take personally. Ano yung mga tao, medyo, ano yung mga tao dito, hindi sila pikon. Although, di ko naman sinasabing lahat pikon sa mosh pit sa Philippines, but I've experienced some. Personally. Yun. Okay. So yun, pag natutunan mo na siya i-appreciate, then you'll find happiness on it. Tapos pag natutunan mo na maghanap ka para sa akin maghanap ka ng community na alam mong gusto mo, or explore mo yung sarili mo, meron ka palang bagong paborito na wala sa Philippines na nandito pala, then you'll find happiness on it. Even if it's small thing or big thing. Yep. Okay. So, community, isa pa yun. Mhm. Community, family, yung purpose in life mo, tsaka yung something to look forward to. That's Pag for me, kompleto at ka least. nun, sige, sigurado na yung happiness mo. sigurado yung happiness. Subjective kasi yung happiness eh. That's true. It's a journey eh. Hindi siya once off lang eh. Oo. Di ba? You can have all the money in the world, pero hindi ka pa rin happy. Siguro ako, if I have all the money in the world, pero baka, Magiging tools lang yun. Magiging tools lang yun to find Happiness. what you want. okay. Di ba? Lagi ko nga sinasabi, like, if siguro mabigyan ako ng 10 million ngayon or everything, ang iisipin ko is like, paano ako lalakas sa sarili ko and ano pang pwede kong gawin physically and mentally para ma-improve ko yung sarili ko. You moved here more than 2 decades ago. Or siguro, kasi 23 ka eh, 40. So, hindi more than 2 decades. 12 years. Oh, sige. So, more than a decade Yeah, ago. something like that. What do you like the most about living overseas or living here in Sydney mismo? Coffee. Coffee ng Australia. Napakasarap. Okay. Tsaka maganda talaga. And isa pa,
although yung culture nila dito, maganda rin, Siyempre, Western culture, may mga pros and cons din. Pero yung pros niya, Western culture, sa beach, makapaglakad ka ng walang t-shirt dahil mainit, punta ka sa coffee shop doon, like dyan, kumbaga medyo maluwag eh. Wala masyadong restrictions. No dramas. No dramas eh. Tsaka, yun nga, like, ako nga, mahilig ako sa heavy music. So, nandito talaga yung talagang, nandito yung parang maraming nakaka-appreciate noon. May concert na marami. At that time nung nasa heavy talaga ako sa music. So, ayun, yun yung parang what I like the most here. Obviously, syempre, yung economy nila. Healthcare, isa pa yan. Healthcare, syempre, they will look after you. Lalo na dito sa Australia. Ano pa, yun, madali mong mabili yung mga gusto mo. Pwede mong utangin. Wala masyadong red tape. Right. Less ang bureaucracy. Less ang bureaucracy. Tsaka, syempre, pantay-pantay yung mga tao. If there's something na I like here, pantay-pantay mga tao. Doesn't matter kung anong trabaho mo. They're gonna look at you as, kung pantay na level. With respect. With respect, they're gonna respect you if you respect them back. Yun ang parang dito, yung parang pinakagusto ko dito. Wala siyang hierarchy na, ako kasi ganito. Di ba? PhD ako, graduate ako ng Di ba? Or name dropping, di ba? Pagka ganun, naalis na ako sa kausap ko. Pagka joke lang. Okay. Hindi, ganun. Siguro, kasi nasanay tayo ng ganun sa Philippines. Pero dito, parang okay, di ba? Pantay-pantay lahat ng tao, ibang lahi. Pero, kung paano ka makipag-usap sa kanila, ganun din yung ibabalik sa'yo. May mga ibang hindi, pero syempre, di ba? It's a part of life. Okay. Di ba? Do you still have friends in the Philippines? Madami pa rin akong friends. I see them every now and then. Yeah. What's the most common thing na sinasabi sa'yo ng mga friends mo or even your family kapag nalalaman nilang uuwi ka ng Pilipinas? Common thing? Yes. Kailan tayo magkikita? Okay. hindi ba pasalubong chocolate, ganun? Well, kasi dati naman, nagsawa na sila sa chocolate eh. Tsaka nakikita ko naman sa Philippines ngayon, ang dami na nabibili ng chocolate eh, di ba? Okay. May mga SNR na, di ba? Hindi na kagaya ng dati na size 8, size 10, di ba? Okay. So, kumbaga, syempre may internet na rin. Ganun na sinasabi nila, common na narinig ko, oy, men, kailan tayo lalabas? Right. Kaya lang ang problema, syempre, hindi na rin ako masyadong nainom, hindi kagaya dati. So sabi ko, siguro, pero kain na lang tayo. Coffee na lang tayo. Coffee na lang. Siguro, konti lang, pero hindi na kagaya dati na I'm gonna be all out. Alright. Pwede brunch na lang tayo. Tina lang ka. Or sama ka sa akin, training tayo. What's the most common misconception para sa'yo about living overseas? In reality, lahat naman siguro ganun yung misconception ng iba. No? So, ang misconception from Philippines, which akala ko din naman dati, nandun ako, na obviously malaki yung pera dito. Di ba? Right. Malaki yung sahod, malaki yung worth ng trabaho natin. So, ang misconception is, kala nila, madali. Dalawa yung iba-battle mo dito pagka nandito ka pag nagtrabaho ka dito Unlike pag nagtrabaho ka sa Philippines. Yep. Mentally. Dahil wala ka sa Philippines Dahil mga homesick ka. Yep. And still, you have to get up 5 a.m. in the morning. Yep. Diba? And physically. Kasi dahil malaki yung binibigay sa yung sahod, syempre, yung company, talagang aanin nila yung worth ng binayad nila sa'yo. Yep. Talagang ipapagtrabaho ka talaga. Papagurin ka, parang ganon. Ng worth ng binayad nila sa'yo. Which is fair. Kasi nga, malaking binabayad nila sa'yo Yep. Although, hindi alam ng mga tao doon, siguro ngayon alam na nila dahil may internet, na malaki rin yung gastos dito. Yep. Malaki rin yung tax. Malaki rin yung binabayaran mo, especially bills sa bahay, sa kuryente, and all that stuff. And para i-support yung sarili mo, syempre, hindi ka naman pwedeng puro trabaho lang, di ba? Syempre, kailangan magsaya, lumabas, kumain. Yun ang misconception dun. I think everyone else would agree with me in that area.
Actually, ako, I agree talaga. Kasi, usually nakikita mo online, magpo-post, ganitong sweldo, ganito lang na trabaho, ganito kinikita per hour, tapos i-convert into peso. So, syempre, malaki talaga tingnan. Malaki talaga tingnan. Pero, we forget to show na yung expenses, dollar din. Nasa likod yun eh. Oo. Diba? Dollar din. Dollar din. Tsaka as I said, mentally, di ba? Mental battle yun dito. Mhm. And like, pag nag-work ka sa Philippines, inom na tayo after ng work. Oo. None of that goes here. Yeah. Hindi nangyayari dito yun, di ba? I've experienced that. Call center ako, ang saya eh, di ba? Mhm. Although maliit yung sahod ko. Pero hindi mental battle eh. Yep. You go there, tapos kasama mo yung mga ka-teammate mo, and then after that, oh yeah, magsasaya kayo pag Yep. sweldo. Oo. Long weekend, go out, go to the beach. Dito, Go to the wala beach. masyadong, like, ganun. Wala kasi masyado yung siguro tropa culture Team sa building. sa trabaho. Yes, that's true. Kasi everyone's busy. Everyone has so many things going on in their lives na Mm. wala na silang time to go out with their workmates. That's true. So, Okay. talaga. Have you ever thought na lumipat ng ibang bansa? Yes, before. I was thinking of US before. Mhm. Kasi nga, andun yung karamihan ng kamag-anak ko sa Los Angeles eh. Mhm. Pero, napamahal na ako sa Sydney. Yep. Napamahal Okay. na ako sa Sydney, Australia. So, before, like, kino-compare ko sila sa US kasi musician ako, nandun yung you know, magiging rockstar ka Yep. and whatnot. Tas, ang dami mong pwedeng gawin, dami mong pwedeng puntahan. I've ever thought of that. But, kalaunan, lalo na nung medyo, nagmamature na ako, sabi ko parang, oy, okay pala dito. Lalo na nung health and fitness, nung na-open na ako sa health and fitness. And sa calisthenics community, sabi ko mas maganda dito. Parang mas okay na ako dito sa Australia. And I think, sabi ko ganun iniisip ko pag nasa Bondi kami, pag nasa Bondi kami ng wife ko, tinitignan ko yung sunset, sabi ko ganun, parang dito na ako mag-retire. Ito na Okay. yun eh. Di ba? Mag-sunset, nandun kayo sa hill, nandun yung beach. Like, Yeah. na you could have not asked for anything else. This is the second time na binanggit mo dito ka na magre-retire. Are you like serious about that na talagang dito ka na magre-retire? Ito lang masasabi ko dyan eh. We'll cross the bridge when we get there. Right. Kasi Okay. hindi ko masasabi yung future eh. Although may Mhm. plans na ako sa future. Pero as I've said nga before, pag kinumpare ko yung life ko dito and life sa Philippines. So if say I'm 60 there and I'm still healthy, let's just say 70. Marami kang mas mapupuntahan dito ng mas matanda ka Right. versus mapupuntahan mo doon Sa Philippines. sa Yep. Philippines. No? Okay. Like, mas marami kang, like, doon, okay, nasa Quezon City ako. If I'm 70, where am I gonna go? Punta ako Siargao. Yep. You're 70. Let's just say healthy ako ng 70, 75. Hopefully, it's gonna take me time to go there. Here, drive ka lang, and you got this place. You know, 10 minutes drive, 15 minutes drive, nasa beach ka na. And then, syempre, at this time, na-establish ko na rin yung community na gusto ko na alam kong masaya ako sa ginagalawan. Although may mga friends din naman ako sa Philippines na I would like to hang out with them, you know, every now and then kung nandun ako. Yep. So, yeah, hindi ko masabi. Let's see. Pero you sound like you're leaning towards retiring here. Siguro, Parang ganun. retiring Okay. here. And then I hope makakabalik lang ako sa makaka-bakasyon ako sa Pilipinas, retire here and then. So, let's see. Let's see. Let's cross the bridge when it's over. Yeah, when it's over, you know. Hindi ko natatanungin yung last question natin. Naisip mo bang umuwi ng Pilipinas for good? Kasi, like you said, Yeah. parang let's cross the bridge pag ano na. When you get there. Unless you're happy to answer that. I mean, I'm happy to answer that. May mga times na naiisip ko yun. Naiisip ko siya, parang, uy, ano kayang meron? Pag-iisipin mo yung pros and cons or yung benefits noon versus benefits na makukuha mo dito eh. You know? Like, a lot of people are retiring there. Mhm. Let's just say, Olongapo, yung mga ibang, Olongapo or El Nido, marami ako nakikita mga foreigner na nag-retire doon. Yep. Kasi nga, they're happy with it. So, as I've said, minsan kino-contemplate ko siya, hindi ko kayang gawin yun. Mhm. Parang ganun, bili ng bahay doon and all that. So, hindi ko pa masyadong masabi talaga ngayon. Right. Unless talagang malapit ka na ron or when you get there or like maybe something happened in your life na ma-realize mo na, ito pala talaga yung gusto ko. Okay. At this point of time, nandito ako, I'm living in the present. Okay. I think that's a good answer, di ba?
You're That's living in the present. That would be the fairest answer, I would yeah, say. you live in the present. Kung present. nasan ka. Okay. Kasi mahirap mabuhay ng nandun yung isip mo and you're living here. Right. Otherwise, you're gonna be like, oh, okay, hindi ako magsasaya dito. I'm just gonna save all my money to just go there. Yep. And then you waste all your time here. Yes, that's true. Oo. Parang nawalan na yung purpose mo dito. Mm. Okay. Any last words to our viewers? Any words of motivation, maybe inspiration? Ito pala, last question ko. What would you say is the most important or biggest lesson for you here in living here for more than a decade? Ang most important siguro na naisip ko throughout my whole living here is you have to find something na ilulook forward mo on a day-to-day basis. Mhm. Without that, parang wala ka or sense of ano ba yung kanina sinabi ko sa'yo? Purpose? Sense of purpose. Yun, sense of purpose kung bakit ka nandito. Yep. So, ayun. Para sa akin, na-find ko siya. Yun nga, may community ako ng calisthenics guys. Nagpapa-event kami. Nag-create ako ng small family ko dito. My wife. Tapos yung stepson ko nandito. Yun, isa sense of purpose yun. Tapos, you value yung life itself. Live in the present. Yeah. So kailangan mabuhay ka kung nasan ka. Kasi dati ang ugali ko is parang okay, mag-iipon lang ako dito ng 6 months and nababalik ako ng Philippines. Mhm. Tapos after dito, pagbalik ko na naman dito, miserable na naman ako. Yep. 'Di ba? So that's like parang it doesn't go that well. It doesn't make sense. It doesn't make sense na pumunta ka dito. Yeah. Na pumunta and then you don't have na hindi mo na appreciate kung ano yung nasa paligid mo. So if you find that na ma-appreciate mo kung ano yung nasa iyo, like ito, beach, walks on the park, coffee, small things or big things. Once you value that, I think that's gonna be a lesson learned and you can hang on to it for the rest of your life living here. No? Yep. So appreciation of small things and big things and looking forward on something that you're happy about. Kasi hindi ka naman laging happy. Yep. Hindi ka laging happy. Merong sacrifices yan. May kapalit lahat. Merong hirap. Diba? So, kailangan daanan mo yun. Daanan mo yung hirap and then find the value, lesson learned na nakuha mo dun sa hirap na yun and then magkakaroon ka ng sense of purpose. Yep. So, that's a really good lesson. Diba? Okay, so is that your last words of inspiration, Last motivation sa words. kanila? Yun Ano na ba yun? yun? O meron pang iba? Nandito, taga. Oh, sige. So, meron siyang script. So, parang iniisip ko lagi, hindi mo na mababalik yung dati. So, I think what you need to do in life is just live in the present and then have something to look forward to. Kasi minsan, ganun tayong as a human being, na lagi tayong nag-iisip nung nandun na sa past natin na held back tayo papuntang future. Mhm. No, mabigat. So, yun, I think yun lang masasabi ko. And, i-open yourself nyo sa health and wellness. Yes. Sa health and wellness, it will open a big door for you para makagawa pa ng mga iba-ibang bagay na that could make you happy. Yep. Invest Healthy in your body, health. healthy mind. Yeah, invest in your healthy health. life. All right. Well, Number one yan. thank you so much, Bjorn. Thank you so much, bro. Thank you for your time and thank you for Thank you rin sa opportunity. Oh yes, definitely. Thank you for gracing us with your presence. That's what I was gonna say. This has been another wonderful episode of the Pinoy Expat. If you want to know more about his work, what he does, check nyo lang sa Instagram, Facebook. And that's it. That's it for this episode. Thank you guys for watching. My name is Icon. I am your host. And this is the Pinoy Expat. See ya! Alright, thanks, man. Galing. Galing.